Noong Mayo taong 2020, sa gitna ng matinding init sa Manaus, isa sa pinakamataong lungsod sa Amazon region ng Brazil, isang dalagang may nakakasilaw ng ngiti at mga pangarap na maging Miss Brazil ang bigla na lang nawala matapos ang isang date kasama ang kanyang kasintahan. Walang nakaisip na ilang oras lang bago ito mangyari, nag-post pa ito ng isang sweet na Mother's Day message para sa kanyang ina sa kanyang social media. Isang magandang litrato, isang mapagmahal na caption at iyon na pala ang huling senyales ng kanyang pagkabuhay. Siya ay si Kimberly Karen Mota. Siya ay isang 22 anyos na dalaga at siya ay kilala din bilang Miss Manacor ng taong 2019. Isang dalagang halos meron na sa kanya ang lahat. Ganda, ambisyon at isang maliwanag na kinabukasan. Pero sa loob ng isang gabi, lahat iyon ay nawala ng isang iglap. Siya ay umibig sa isang taong may mapanganib na obsesyon hanggang sa kalaunan ay ito ay nauwi sa isa sa pinaka-nakakagimbal na kaso sa bansang Brazil. Ngayong araw ay samahan niyo akong himay-himayin ang isang kaso na tinatawag na love obsession. Ito ay isang kwento ng pag-ibig na naging kontrol at pagseselos at isang gabing nauwi sa isang karumal-dumal na krimen. At bago tayo magpatuloy, ay kung bago ka pa lamang dito sa aming channel, ay huwag mo kalimutang i-click ang subscribe button at pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kasong tinatalakay natin dito. Si Kimberly Karen Mota ay ipinanganak noong ika-26 ng Pebrero taong 1988 sa lungsod ng Manacor, Amazonas State sa bansang Brazil. Siya ang nag-iisang anak na babae kasama ang dalawa niyang nakababatang kapatid na lalaki at siya ay napakalapit sa kanyang ina na si Naila. Si Naila ay hindi lang basta ina, kundi siya ang pinakamalaking inspirasyon sa buhay ni Kimberly. Bata pa lang, kita na ang kumpiyansa ni Kimberly sa harap ng kamera at ito ay dahil sa kanyang ina. Mahilig siya sa photography, sa ilaw ng entablado at bitbit nito ang pangarap na maging isang modelo balang araw. Habang lumalaki, sumali siya sa mga beauty pageants at tumatanggap na rin siya ng maliliit na modeling jobs. Mula sa paid ads hanggang sa amateur photoshoots, lahat ng yun ay may iisang layunin. Yun ay ipakilala kung sino nga ba si Kimberly Mota. Pinagpraktisan niya ang bawat hakbang sa catwalk, pinaganda niya ang kanyang bawat galaw, bawat ngiti, bawat pose at walang tigil ang kanyang trabaho para ayusin ang kanyang pangangatawan, matutunan kung paano mag-project at maging kumpiyansa sa kanyang sarili. Dahil sa pagsisikap na ito, nanalo siya ng maraming titulo kabilang na ang Miss Manacor noong taong 2019. Pero hindi siya tumigil doon. Umabot din siya sa finals ng Miss Arizonas at plano sana niyang sumali ulit sa susunod na taon. Pero sa likod ng kasikatan, kakaunti lang ang nakakaalam kung gaano kalaki ang isinakripisyo ni Kimberly. Oras, lakas at ang kabataan niya. Determinado siya, matyaga at higit sa lahat, mahal na mahal niya ang kanyang mga ginagawa. Ang mas nagpalalim sa ugnayan nila ng kanyang ina ay pareho sila ng kagustuhan. Noong dalaga pa si Naila, sinuot niya ang korona ng Miss Manacor. Dahil dito, nagkaroon sila ng natatanging koneksyon sa kanyang anak, isang pag-ibig para sa kagandahan, sa entablado at sa mga kumikislap na ilaw ng pageant world. Hindi lang ina si Naila, siya ay naging tagapagpayo ni Kimberly at kasama niya sa bawat hakbang patungo sa kanyang mga pangarap. Noong taong 2019, lumipat si Kimberly mula sa kanilang probinsya papuntang Manaus para mag-aral ng dentistry habang tinutuloy nito ang pangarap niya sa pageantry. Sa edad na 21, isa siyang masipag na estudyante at ambisyosong modelo. Ang tito niya na si Henry na kapatid ng kanyang ina ay nakabase sa Manaus, ilang kanto lang mula sa kanyang universidad. Kaya noong lumipat siya doon, pakiramdam niya ay ligtas siya doon. Si Henry ay taong pinagkakatiwalaan niya ng buong buo. Isang gabi matapos ang kanyang klase, lumabas si Kimberly kasama ang mga kaibigan sa isang maliit na bar sa city center.
Dito niya nakilala si Rafael Fernandez Rodriguez na isang 31 anyos na lalaki. Lumipat si Rafael sa Manaus noong taong 2017 matapos ang kanyang diborsyo at nagtratrabaho noon bilang isang forensic analyst. Halos 10 taon ang tanda niya kay Kimberly. Siya ay isang mukhang matured at kalmado pero ang pribadong buhay niya ay parang isang misteryo. Walang halos nakakaalam tungkol sa pamilya niya, mga kaibigan o tunay niyang ugali. Ang hindi alam ni Kimberly, matagal na siyang sinusundan ni Rafael sa kanyang social media. Alam niya ang tungkol kay Kimberly habang siya naman walang ideya na ang estranghero sa bar na lumapit sa kanya ay matagal na palang silent acquaintance niya sa Instagram. Nakipag-usap si Rafael ng kumpiyansa at niyaya siyang sumayaw at inalok din siyang uminom. Pero dahil kakakakilala lang niya ito, magalang niya itong tinanggihan. Ngumiti siya at sinabing lumabas lang siya kasama ang mga kaibigan at hindi talaga siya naghahanap ng kainuman o ng relasyon. Doon natapos ang kanilang usapan. Maikli at mukhang walang epekto. Pero walang nag-aakala na ang simpleng sandaling iyon ang magsisindi ng apoy ng trahedyang hindi na kailanman mababalikan. Ang kakaiba mula pa noong simula ay hindi sinabi ni Rafael kay Kimberly na matagal na niya itong kilala sa online. Matagal na niya itong fina-follow, alam ang buhay niya, pati mga kaibigan, pero kunwari ay ngayon lang sila nagkita. Pagkatapos siyang tanggihan ni Kimberly sa bar, hindi tumigil si Rafael. Sa mga sumunod na araw, nagsimula siyang mag-message sa kanya sa Instagram, nilike halos lahat ng kanyang mga pictures at nagpapadala ng sunod-sunod na mga mensahe. Kahit hindi siya sinasagot ni Kimberly, nagpupumilit siya hanggang sa kung paano man nakuha niya ang WhatsApp number ni Kimberly. Doon nagsimula ang sunod-sunod na mensahe. Dahil sa kakulitan nito, sa wakas ay nag-reply na rin si Kimberly. Sa una, maikling usapan lang, pero unti-unti ay nagkikita sila, lumalabas at pagsapit ng Marso taong 2020, opisyal na silang magkasintahan. Sa simula, parang matamis lang ang lahat. Maalaga at maalalahanin si Rafael at naisip ni Kimberly na baka ito ang matured na lalaking pwedeng pagkatiwalaan. Pero ilang buwan lang ang lumipas, unti-unting nabasag ang maganda nitong imahe. Ikinwento ni Kimberly sa mga kaibigan na hindi siya ganon kabait tulad ng kanyang inaasahan. Mapanibuguin siya, sobra kong magalit at lumabas ang pagiging sobrang controlling niya. Madalas daw niyang tingnan ang cellphone ni Kimberly, mga message, photos, contacts at tinatanong siya tungkol sa bawat kaibigan, bawat picture na ina-upload niya at nagiging nakakabigat na ito para kay Kimberly. Wala namang dahilan para magduda si Rafael. Hindi naman siya nagtataksil o nagbibigay ng dahilan. Pero ayon kay Kimberly, patuloy ang pagdududa nito, panghihimasok niya, ang pagkontrol nito at ang patuloy na pagchecheck nito sa bawat detalye ng buhay ni Kimberly. Mula noon, unti-unting nagbago ang kanilang relasyon. Mula sa pagiging romantiko, ito ay naging nakakatakot. Sa puntong iyon, masasabing sila ay bago pa lang na magkarelasyon at hindi pa sila lubusang magkakilala pero sobra na ang pagiging pagkontrol nito sa dalaga. Ipinagbabawal niya si Kimberly magkaroon ng lalaking kaibigan at ipinagbawal ang ilang pictures na gusto sana niyang i-post at palagi siyang tinatanong kung nasaan siya, anong ginagawa niya, sino ang kausap niya kapag hindi sila magkasama. Ang bawat usapan nila ay nagiging parang isang interogasyon hanggang sa huli ay napagod na si Kimberly at siya ay nakakaramdam na ng pagkakulong. Sinabi niya sa mga kaibigan na gusto ni Rafael pakialaman ang lahat ng kanyang buhay, maging ang kanyang trabaho, pananamit at pati personal na relasyon. Ang kapansin-pansin dito ay nangyari ang lahat ng ganitong ugali 2 buwan pa lang mula nang mag-date sila. Kung tutuusin ay isang napakaikling panahon para magsimula ang isang tao na maging mapaghingi, seloso at kontrolado. At sa totoo lang ay kahit 2 buwan o 5 taon, ang pagkakaroon ng taong magdesisyon kung sino ang pwede mong kausapin at ano ang pwede mong i-post sa social media ay hindi kailanman tama. Para kay Kimberly, ang relasyon na iyon ay unti-unting naging parang kulungan niya.
Pagkalipas ng ilang buwan, sobra na itong nasasakal sa lalaki. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na hindi na niya ito kinakaya. Dagdag pa niya ay pagod na siya at gusto na niyang tapusin ang lahat. Sa edad na 22, bukas na bukas ang buong kinabukasan niya. Ang dental program na pinag-aaralan niya, ang pangarap niyang maging Miss Brazil ay isang buhay na oportunidad para sa kanya. Ayaw niyang isakripisyo ang lahat ng iyon para sa isang lalaking nagpapawala ng kanyang kalayaan at saya sa buhay. Kaya kahit pilit gumagawa ng paraan si Rafael gamit ang regalo, bulaklak at mamahaling dinner, alam ni Kimberly na panandaliang pampalubag-loob lang iyon na tinatakpan ang totoong ugali nito. Sa loob-loob niya ay alam niyang hindi na masasalba ang kanilang relasyon at hindi na mababago ng mga regalo ang takot na unti-unting lumalaki sa kanyang puso. Pero sa kabila ng lahat ng yun, mukhang naniniwala si Rafael na sapat na ang mamahaling regalo o magagarbong dinner para mabura ang lahat ng pagkakamali niya. Pero iba si Kimberly. Pagod na siya sa paulit-ulit na cycle ng panghingi nito ng sorry, pagbibigay ng regalo, at mauuwi lang ulit ito sa dati nitong gawi. Sinabi niya ng diretsahan na hindi kayang baguhin ng mga regalong iyon ang isang relasyon na mas lalo lang nagiging nakakasakal at nakakatakot. At dumating ang Mother's Day, linggo noon ng Mayo 10 taong 2020. Sa Instagram, nagpost siya ng isang litrato kasama ang kanyang ina na nagkaroon ng isang nakakabagbag damdaming mensahe. Ang litratong iyon, ang magagandang ngiti nilang mag-ina, ang naging huling post ni Kimberly. Pagkatapos nito, naghanda siyang sumama sa morning jog kasama ng kanyang Uncle Henry, ilang kaibigan nito at si Rafael. Naaalala ni Henry na noong araw na iyon, mukhang normal ang lahat sa pagitan ni na Kimberly at Rafael. Masaya silang nag-uusap at walang senyales ng tensyon o away sa pagitan nila. Pagkatapos daw nilang mag-jogging, sinabi ni Kimberly sa kanyang tito na makikipagkita siya sa isang kaibigan at magte-text siya pag uwi nito. Nang gabing iyon, bandang alas 10:30 ng gabi, nag-text si Kimberly na huwag munang ilak ang pinto dahil pauwi siya ng gabi at ayaw niyang gambalain ito. Sinabi rin niyang si Rafael ang maghahatid daw sa kanya. Maikli lang ang naging mensahe nito, mainit at normal katulad ng dati. Pero iyon na pala ang huling kontak niya sa kanyang pamilya. Kinabukasan, pagsikat ng araw, napansin ni Henry na nakabukas pa ng kaunti ang pinto at kakaiba ang katahimikan ng bahay. Nang i-check niya si Kimberly sa kanyang kwarto ay napansin niyang hindi ito umuwi. Hindi ito makapaniwala dahil hindi ganoon ang dalaga. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ito ngunit walang sumasagot. Unti-unting pumasok ang masamang kutob dahil hindi kailanman napapabayaan ni Kimberly ang pangako niya. Malinaw niyang sinabi na uuwi siya ng gabing iyon at ngayon unti-unting lumalamig ang pakiramdam sa dibdib ng kanyang tito. Para bang may hindi magandang nangyari sa kanya. Sa puntong ito, lalong bumigat ang kutob ni Henry. Para sa kanya ay napakaingat na dalaga ni Kimberly. Saan man siya pumunta, ano man ang gawin niya, nagte-text siya sa mama nito at sa kanyang tito. Pero ngayon, tahimik lang ang kanyang cellphone. Tinawagan niya ng paulit-ulit, dose-dose ng beses, pero ang naririnig lang niya ay ang ringtone na parang humahaba sa kawalan. Sinubukan niyang tawagan si Rafael, pero ganun din ang resulta. Wala ring sumasagot dito. Nang mag-message na rin ang mga kaibigan ni Kimberly kay Henry na hindi rin ito makontak, ang kaba sa kanyang puso ay tuluyan ng naging takot. Ang isang 22 anyos na dalaga na palaging responsable at hindi kailanman bigla na lang nawawala, ngayon ay hindi na mahagilap saan man. Mga kaibigan, pamilya, pati boyfriend nito ay lahat sila ay hindi sumasagot. Dahil doon, hindi nagdalawang isip si Henry at pumunta ito sa apartment ni Rafael. Pumatok siya ng paulit-ulit at tinatawagan si Kimberly ng malakas pero walang sumasagot sa pintuan. Tahimik ang buong apartment at patuloy niyang tinatawagan ang magkasintahan pero wala pa ring sumasagot. Ang pakiramdam daw niya noon ayon sa kanyang kwento ay parang isang lamig na gumagapang sa buong katawan niya. Doon nabuo ang paniniwala niya na may masama talagang nangyari sa dalaga. Pagkatapos noon,
Pumunta siya agad sa police station para i-report na nawawala ang magkasintahan. Pero imbes na tulungan siya, malamig ang kanilang naging pagtanggap. Iniisip daw ng pulis na si Kimberly ay 22 at si Rafael ay 31 na at pareho silang adulto at maaaring magkasama lang sa kung saan at walang dahilan para sila ay magsimula ng agarang investigasyon. May ilan ding nagsasabing baka nag-weekend getaway lang sila at sadyang hindi lang nila ito pinaalam sa kanya. Pero kilalang kilala ni Henry ang kanyang pamangkin. Hindi daw ganun si Kimberly at hindi siya nawawala ng walang paalam. Kung pupunta siya sa kung saan, ito ay magsasabi. Kung magiging busy man siya, magte-text ito sa kanya. Hindi niya kailanman hahayaan ng mama at tito nito na mag-alala ng ganito. At kung ang taong pinaka nakakakilala kay Kimberly ay nagsisimula ng kabahan, ibig sabihin nito ay may talagang masamang nangyari sa dalaga. At dahil walang aksyon mula sa mga pulis, kumilos ang pamilya ni Kimberly. Nagpost sila ng mga litrato nito at ni Rafael sa social media at may kasamang pakiusap na kung may makakita o may alam sila sa mga ito, agad silang i-message. Bawat post, isang sinag ng pag-asa. Baka buhay pa siya o baka hindi totoo ang kanilang iniisip. Pero sa ilalim ng lahat ng iyon, unti-unting pumapasok ang kaba sa kanilang lahat. Noong madaling araw ng Mayo 12 taong 2020, bandang 4:00 ng umaga, nagkatotoo nga ang kinatatakutan nila. Nang pilitin ng pulis na buksan ang pinto ng apartment ni Rafael para maghanap ng lead, natagpuan nila ang isang eksenang hindi nila malilimutan. Sa kwarto ay nakita nila si Kimberly na nakatakip ng bedsheet, nakahiga sa malamig na sahig at napapaligiran ito ng dugo na may malalalim na saksak sa kanyang leeg at kanyang tiyan. Sa balcony naman, nakita nila ang kitchen knife, ang ginamit na sandata na punong-puno pa ng dugo at halatang naiwan pa ang mga fingerprint doon. May mga patak at bakas ng dugo sa sahig mula kwarto papuntang pintuan. Ang kwarto ay nababalot ng malamig na hangin dahil naka-on pa rin ang air conditioning sa sobrang baba ng temperatura na para bang sinadyang pababain ng lamig para bumagal ang pagde-decompose at matakpan ang amoy ng katawan. Sa puntong ito, bumagsak lahat ng naunang teorya. Kung dati ay iniisip ng mga tao na baka parehong nawawala o naaksidente sila, ngayon lahat ng ebidensya ay tumuturo sa iisang direksyon. Si Rafael ang gumawa ng lahat ng ito. Mabilis na kumalat ang kanyang larawan sa news sites at social media at agad naglabas ng nationwide warrant ang pulis na nagbababala sa publiko na napakadelikado ng lalaking ito at posibleng sa mga oras na yon ay ito ay tumatakas na palabas ng Brazil. Sinabi ng mga kaibigan ni Kimberly sa pulis na matagal na niyang iniisip na tapusin ang kanilang relasyon kaya malamang noong gabing iyon ay sinubukan niyang makipaghiwalay at iyon marahil ang nag-udyo kay Rafael na gawin ang nakakatakot na bagay na ito. Kinabukasan naman ng Mayo 13, natuntun ng mga pulis ang sasakyan ni Rafael sa Karakaray na may 370 milya mula sa bahay ni Kimberly. Base sa highway cameras, sobrang bilis ang naging takbo ni Rafael at sa puntong yun, mukhang dito na siya tumakas mula sa apartment pagkatapos ng krimen. Dahil sa sobrang bilis, nang umikot siya sa isang kurbada, nag-crash ang kotse at tumagilid at dahil sa sobrang bilis ng kanyang pagmamaneho, nang umikot siya sa isang kurbada, nag-crash ang kotse at tumagilid. Nang i-release naman ng mga pulisya ang surveillance footage mula sa gabing iyon, kinilabutan ang buong bansa. Sa video ay lumabas si Rafael ng building na mag-isa na mukhang kalmado ang mukha, maayos ang lakad, walang kahit anong mga kaba o pagkataranta. Para bang ordinaryong date lang ang kanyang iniwan at hindi ang bangkay ng girlfriend niya sa loob ng apartment. Ang imaheng iyon ang nagpasabog ng gulat sa buong Brazil. 3 araw naman pagkatapos ng Mayo 15, nakatanggap ang mga pulis ng tip na nagtatago si Rafael sa isang liblib na gubat
Daan-daang milya ang layo mula sa pinangyarihan ng krimen. Pagdating naman ng mga pulisya, nakita nila siyang nakatira sa isang improvised na kubo na gawa ng kahoy at dahon ng mga halaman na para bang pinaghandaan niyang magtago doon ng matagal. Hindi naging madali ang pag-aresto sa kanya. Bago pa man makalapit ang mga pulis, tinambangan sila ng 6 na mga kalalakihan na binayaran ni Rafael upang protektahan siya. Dahil dito, nagkaroon ng kaguluhan sa gitna ng kagubatan. Pero sa huli ay nasabdyu ng pulis ang grupo at ipinaliwanag sa kanila na ang pinoprotektahan nila ay isang sospek sa pagpatay. Nang marinig nila ito, agad nilang ibinaba ang kanilang mga armas dahil sa gulat at sinabing wala silang ideya na wanted daw si Rafael dahil sa napakabigat na krimen. Ang sabi ng isa ay sinabihan lang daw sila ni Rafael na siya ay tumatakbo dahil sa kanyang pagkakautang. Matapos naman nilang maintindihan ang buong katotohanan, kusa nilang hinayaang arestuhin ng mga pulis si Rafael. Dinaglaon, siya ay ikinulong dahil sa pagpatay kay Kimberly Mota at 2 naman sa mga taong tumulong sa kanya upang magtago na isang 24 anyos na lalaki at isang 17 anyos na lalaki ay naaresto rin dahil sa pagtatago ng kriminal at pagtulong sa kanyang pagtakas. Sa presinto, umamin naman si Rafael sa lahat ng ginawa niyang krimen at ng kanyang isalaysay ang buong pangyayari ay lubhang ikinagulat ng mga pulis. Ayon sa kanya, noong gabing iyon, sinundo niya si Kimberly mula sa bahay ng kaibigan tapos bumalik sila sa apartment niya. Sa simula daw ay normal ang lahat. Kumain sila, nag-usap at nagbibiruan pa. Pero isang maliit na sandali ang nagbago ng buong gabi. Nang pumasok daw sa banyo si Kimberly, naiwan niya ang kanyang phone sa kama. Si Rafael na likas ng seloso at kontrolado ay hindi nakapagpigil. Binuksan niya ang phone ni Kimberly, sinuri ang bawat mensahe, app at kahit maliliit na notification. Doon niya nakita ang ilang messages mula sa mga lalaking kaibigan nito at sa sobrang obsession at selos ni Rafael, tinuring niyang patunay daw iyon ng pagtataksil ni Kimberly. Dahil doon, sumabog ito sa galit. Sinabi niya na hindi niya kayang makita si Kimberly na nakikipag-usap sa iba na pinapainit daw ng mga iyon ng kanyang ulo. Sa sandaling iyon, naglahong parang bula ang mga rason. Dumiretso siya sa kusina, kinuha ang pinakamalaking kutsilyo, itinago sa bewang at bumalik sa kanilang kwarto. Hinintay daw niya sa kama hanggang lumabas si Kimberly mula sa banyo. Pagkatapos maligo, lumabas si Kimberly at pinunasan pa ang kanyang buhok at humiga sa kama katabi ni Rafael. Hindi niya alam na may nakatagong kutsilyo na pala sa bewang ng lalaking katabi niya at may galit itong hindi na mapigilan. Agad siyang tinanong ni Rafael tungkol sa mga mensaheng nakita nito. Ayon naman sa testimonya niya, tumanggi si Kimberly at sinabing mga mensaheng ipinadala lang daw sa kanya na hindi niya sinagot at wala silang relasyon sa mga ito. Pero sa utak ni Rafael, wala nang natitirang rason. Naniniwala siyang nagsisinungaling si Kimberly at iyon daw ang nagpawala ng kanyang kontrol. Hinugot niya ang kutsilyo at sunod-sunod daw na sinaksak nito si Kimberly sa kanyang leeg at sa kanyang tiyan. Ang 22 anyos na dalagang puno ng pangarap at sigla ay hindi man lang nakalaban. Lahat ng yon ay nangyari lamang sa loob ng ilang segundo. Masyadong mabilis at masyadong brutal. 1 minuto lang ang pagitan mula sa pag-upo niya katabi ang lalaking mahal niya, pero ang lalaking iyon ang kumuha rin ng kanyang buhay. Pagkatapos niyang patayin si Kimberly, hindi tumawag si Rafael ng ambulansya at hindi rin ito humingi ng kahit na anong tulong. Tinakpan lang niya ng bedsheet ang katawan ni Kimberly at umalis ito na parang walang nangyari. Walang luha, walang kahit anong pagsisisi at tanging nakakatakot na katahimikan lang ng isang krimeng walang kahit anong paliwanag na makakatarma dito. Dumating ang Oktubre 27 taong 2021, nagsimula ang paglilitis kay Rafael Fernandez Rodriguez dahil ilang beses itong naurong dahil sa pandemya. Isa sa mga pangunahing depensa ni Rafael ay mayroon daw siyang mental disorder kaya hindi raw siya mentally fit para humarap sa kaso. Dahil dito, kailangan niyang dumaan sa serye ng psychological test.
Sa huli ay sinabi ng mga eksperto na kaya niyang lumahok sa paglilitis at malinaw ang isip niya para maunawaan ang proseso. Sa buong trial, 9 na testigo ang tumayo, 5 mula sa prosekusyon at 4 mula sa depensa ni Rafael. Bukod sa testimonya, ipinakita ang DNA evidence at surveillance videos na nagpapatunay ng totoong timeline ng mga ginawa ni Rafael pagkatapos niyang patayin si Kimberly. Pagkatapos gawin ang krimen, sinubukan ni Rafael na ilipat ang katawan ni Kimberly marahil para itago ito. Pero nang makita niyang napakaraming dugo at sobrang bigat ng katawan nito, nagpanik siya at sa sobrang taranta, tinawagan niya ang tatay niya na si Milton Rodriguez at inamin ang kanyang ginawang krimen. Pagkarinig ng nakakasindak na tawag na iyon, sinabi daw ng ama na sumuko na siya agad pero tumanggi si Rafael. Mas pinili nitong tumakas kaysa harapin ang kanyang ginawa. Lumabas siya ng apartment, itinapon ang phone ni Kimberly sa kagubatan para burahin ang anumang ebidensya at nagsimula na siyang tumakbo. Habang nasa biyahe, na-flip niya ang sasakyan niya sa Karakaray pero hindi pa rin siya tumigil. Nag-hitchhike siya papuntang Boa Vista at nag-withdraw ng pera sa bangko. Pagkatapos, sinubukan niyang tumawid papuntang Venezuela pero hindi siya pinapasok ng border authorities. Dahil dito, nagtago siya sa gubat at nagbayad ng mga tao para protektahan ang kanyang sarili. Ipinilit din ni Rafael na hindi raw siya malinaw mag-isip at nangyari lang daw lahat ng iyon dahil sa isang matinding galit. Sinabi niyang nagsisinungaling daw si Kimberly sa kanya kahit alam niyang hindi naman iyon totoo at dahil doon, nawalan daw siya ng kontrol. Maraming tao ang nagdududa sa kanyang kwento. Hindi lahat naniniwalang tapat ang kanyang bersyon sa mga pangyayaring inilahad nito. Para sa iba, mas malamang na ang totoong nangyari ay sinubukan ni Kimberly na makipaghiwalay at dahil hindi ito matanggap ni Rafael, sumabog siya sa selos at kontrol. Isa itong sitwasyong parang kung hindi kita makuha, walang ibang dapat kumuha sa iyo. Isang marahas at sobrang possessive na pag-iisip ng isang taong nagsasabing nagmamahal. Dumating ang Oktubre 28 taong 2021, matapos ang lahat ng nangyari, hinatulan si Rafael ng 14 na taon sa kulungan. Isang sentensyang para sa marami ay hindi makatarungan dahil hindi raw ito sapat kumpara sa ginawa niyang kalupitan kay Kimberly. Isang napakabatang babae na may napakagandang kinabukasan na sinira lamang ni Rafael. Sa huli, nagsara ang kaso ni Kimberly Mota sa isang hatol na nakakadismaya para sa karamihan. Si Rafael Fernandez Rodriguez ay nahatulan lamang ng 14 na taon sa likod ng rehas para sa pagpatay sa isang babaeng puno ng pangarap at pag-asa. Kahit umamin siya at nagbigay ng sariling dahilan, walang makakabura sa katotohanang dumaan si Kimberly sa napakasakit na kamatayan dahil lamang sa isang kontrolado at obsesibong relasyon. Si Kimberly Mota ay may maliwanag na hinaharap. Isang karerang nagsisimula pa lang at mga pangarap na unti-unti pa sana niyang maaabot. Pero lahat ng ito ay nawala sa isang malupit, biglaan at walang saysay na pagkamatay. Ang kwento ni Kimberly ay hindi lang tungkol sa panganib ng isang toxic na relasyon, kundi ito rin ay isang babala tungkol sa sobrang pag-aari, kontrol at maling pag-iintindi sa pagmamahal. Ipinapakita nito kung paano ang labis na selos at obsesyon ay kayang sirain ang buhay ng isang tao kahit pa ito'y puno ng pangarap at potensyal. Mahalaga ring matutunan natin na ang tunay na pagmamahal ay hindi tungkol sa pagkontrol o pag-aari sa isa't isa, kundi sa respeto, tiwala at kalayaan. Ang kwento ring ito ay isang paalala sa lahat na huwag baliwalain ang mga palatandaan ng mapanganib na relasyon at minsan, ang pinakamalaking aksyon para sa pagmamahal sa sarili ay ang paglisan sa isang sitwasyong nakakasakal na bago pa man maging huli ang lahat. At gaya ng dati, kung umabot ka sa dulo ng videong ito ay i-comment mo naman ang iyong saloobin sa ating paksa at ilagay mo na rin kung anong oras at saan mo ito napanood para naman alam namin kung saan umabot ang videong ito. Hanggang sa muli at palaging mag-iingat.